All right. I want everybody to be ready with our topic. Okay? It is staying in shape during COVID-19. Maraming beses ko na ito naging topic sa iba-ibang webinar ko. Hindi po ako magsasawa na maging topic ulit. Okay? For those of you who already have the idea of what it is, okay, that's okay. Because if you learn more about it, magre-retain po sa brain. Hindi lang yun minsan nyo narinig, minsan po ay nakakalimutan po. So it's good that repetition is good. Di ba? Di ba? Nagme-memorize pa ulit-ulit, di ba? Okay? Are you all ready? Okay, so let's do it now. So this is what I want you to know. How to stay in shape during COVID-19. Lahat po tayo ay nai-stress. We are full of anxiety and malungkot tayo. We are so overstressed. So we might forget how to stay in shape during COVID-19. Ang importante may balance. Balance means balance sa nutrition when it comes to food and water. Balance yan with exercise. Okay? Don't forget to exercise. And balance yan when you sleep. Hindi po pwedeng bitin ang pagtulog. Alright? Okay. In other words, kailangan po ng news. News and EWS. Nutrition, ehersisyo, tubig at tulog. Nutrition, exercise, water, and sleep. Yun po ating mga cells, since we are made up of trillions of cells, kailangan ay tama po ang nutrisyon. Yung iba sa atin, wala lang pakialam. Basta Tita Doc, pag gutom ako, anong pakialam mo? Okay, tama nga, wala po akong pakialam. Gusto ko lang malaman ninyo na ang cells po natin ay ating pinapakain. Hindi lang po yung kung gutom ka at nagkukururok-kururok ang tummy mo, kain ka lang ng kain. Unlimited rice, kain ka ng kain ng mga maraming white bread, maraming cake, maraming donuts, at kung ano-ano pang mga processed food. Di ba? Is that good? It's not. Now, this could be your cell. We have to nourish our cells. Yan ang pinapakain natin. Hindi lang yung kururok-kururok mo na tummy. Kasi Tita Doc, kururok-kururok na kain na ako. O di, para ang babaw naman ng pag-iisip po, pag ganon. Paano po? O dapat lagyan mo ang cells mo ng tamang carbohydrates para meron kang energy. At remember, may tamang klaseng carbohydrates, hindi po siya unlimited rice. Ngayon, lalagyan mo din siya ng protina. Kailangan po ng protina kasi kailangan mo ng amino acids. Ano yung amino acids? Iyan po ang building blocks ng protein. Next, kailangan mo din ng taba. Yan ang gusto ko, Tita Doc, yung mga taba-taba ng pork chop. Mali. Kuyang, mali po. Kasi may tinatawag na good fats and bad fats. Dapat yung good fats. Kung meron kang good carbs, meron din good fats. Okay? May nagsabi nga Tita Doc, hindi ako kumakain ng taba. Ay, mali. Kailangan mo din kasi ng good fats. Kasi baka ang kinakain mo yung bad fats. Di ba? Okay. Ano pa po dapat ipakain sa cells? Dapat merong vitamins, merong minerals, at merong tubig. Ayoko po ng soft drinks Wag po soft drinks. Wala po yan kinalaman sa iyong cells. Sa avoid soft drinks. Tita Doc, sarap man yan. Hindi nga, sinasabi ko nga, avoid soft drinks po. Okay? Now, ngayon, pagdating naman sa pH balance means kung acidic ba ang dugo natin or alkaline.
Alright? So wag tayo masyadong mapraning sa sinasabi ko kasi baka masyadong science na aantukin na tayong lahat, di ba? Now, ang basic rule of thumb to maintain the pH balance of your body, of your blood, dapat ang kinakain natin, girly kimchu, Emily, 80% alkaline forming foods and drinks. Hindi acidic. Ano ba acidic na mga pagkain, Tita Doc? Ayun, sinabi ko na nga sa inyo eh. Kung mahilig po kayo ng matatamis, at saka mga prito-prito, yan po yung mga acidic foods. Acidic drinks naman, pag mahilig ka tumunga-tungga ng mga soft drinks, acidic po yan. At tungga-tungga ka ng maraming kape, acidic po yan. So why don't you just drink plain water? Okay? So eat. Eat lots of 80% alkaline forming foods. Saan yung manggagaling? From fruits and vegetables. From good carbohydrates too, and from good fats. Pero mas gusto ko po maraming gulay at prutas. And then, can you eat also acid-forming foods? Pwede naman, pero mga 20% lang. Ayos na. Deal ha? Deal or no deal? Deal na ha? Alright, now. So sabi nila, Tita Doc, bakit ako acidic? Gusto malaman, may nagtanong, ano ba ibig sabihin ng acidic? Acidic ba yung tummy ko? Hindi lang po. Pag sinabi ko acidic, yung iyong dugo. Hala, meron palang ganun? Opo. Okay, let's just stick to that science that the blood pH should be slightly alkaline para normal po ang pag-function ng ating pangangatawan. So paano tayo maging acidic, girly kimchu, kung ikaw ay lifestyle mo ay bulok tulad ng mahilig kang ma-overstress, mahilig kang magsigarilyo, or toma, or mahilig sa matatamis. Acidic ka kung panayang inom ng soft drinks, unlimited rice, acidic po yan. Unnatural fruit juices, yung mahilig magtimpla-timpla nung nabibiling mga nakasachet na mga binibili sa grocery, para asukal po yan. Sorry po, wag po kayong magagalit, sinasabi ko lang po. Unnatural fruit juices are too acidic. Ano pa? If you are into drugs, too acidic po yan. Or exposed to pesticides, or mahilig sa prito-prito. Prito-prito-prito. Okay? Too acidic po yan. And mahilig din sa mga processed foods, mahilig sa delata. Ha? Okay? Mahilig sa mga nakababad, maraming preservatives. Acidic po yon. Yung mga mahilig uminom ng energy drinks, iwas po, acidic po yan. At syempre, air pollution, for example, may naninigarilyo sa bahay, ay pwedeng expose ka sa second or third hand smoke, air pollution din po yun. Acidic po yun. At kung mahilig ka kumain ng burger, araw-araw, hindi rin po healthy. Kung once a week, or twice a month, okay naman po yung hamburger. Kasi ako ay kumakain din po ako niyan. Anything that's too much, masama po. Na yan. Kumakain ka ng mga pagkain na may preservative, right? Ay hindi rin po healthy yan. Ay nako, magiging acidic din po ang iyong dugo. Ano pa? Artificial sweeteners, nasaan ba yan mga artificial sweeteners? Alam niyo po yan, marami po yan. Yung mga nilalagay na pampatamis ng kape, ng tsaa, artificial sweeteners po yan. Ha? Okay. That will also make you acidic. And if you are exposed to electromagnetic radiation, katabi mo yung laptop, tablet, cellphone sa pagtulog, niyayakap-yakap pa. Nako, you will also be exposed to free radicals, and then it will also lead to acidity of your blood. And of course, pandemic panic. We are anxious, we are sad, we are overstressed, we are depressed.
then we become acidic. And ang tawag sa atin ay Club Acidic. Welcome to the Club Acidic. Sama-sama na tayo. Yay! Party na. Yosi na. Okay, so iwas po yun ha. Alright, now. So what is your choice? Jolly Kimchi yung kaliwa o yung kanan? Mas gusto niyo ba kumain ng maraming burger, french fries, pizza, prito, manok-manok, okay? Or what if you eat more of fruits and vegetables? If you ask me, mas ito po dapat. Kung gusto mo maging alkaline po ang ating pH ng ating dugo, dapat po ito ang kinakain. Ha? Iwas po doon sa kaliwa. Ito tayo sa kanan. Now, ano ba yung good carbs na yan at bad carbs? Ang bad carbs, umpisahan natin ay mga soft drinks, refined grains, tulad ng mga white bread. Iiwas sa anything white, white rice, white potato, white bread, white pandesal. Medyo pwede naman bumili ng mga hindi white. Right? Okay. Mga cereal po, bad carbs po yan. Mahilig sa mga candy. Okay? Mahilig sa mga araw-araw kumakain ng cake, araw-araw kumakain ng donut, mga cookies. Bad carbohydrates po yan. Bakit? Kasi it's low in fiber and low in nutrients. Okay? Marami po siyang calories. Okay? Ano yung good carbs? Ang good carbs po ay yung mga whole grain na tinapay or maganda po oatmeal. Okay, girly kimchi, wheat bread, oatmeal, at maraming green leafy vegetables. At maraming prutas po. Yun ang good carbs. Bakit mas maganda yan? Bakit tawag siya good carbs? Kasi mas maraming fiber, maraming vitamins and minerals po yan. At saka low glycemic index siya. Okay? So, pinapabusog ka niya, pero mas konti ang calories. Remember, if you eat too much, especially pag bad carbohydrates, alam mo yung pinabubusog ka, pero wala naman nutrients, hindi maganda. Busugin mo na yung sarili mo with good carbs. Now, so ang good carbohydrates pala ay ganito, yung palang complex carbohydrate, tama. Kasi kung complex carbohydrate po, yan yung starchy foods, rich in glycogen, ay nako, dahan-dahan po ang pagtaas ng blood sugar level. Kasi kung kakain po kayo ng mga simple carbohydrates, tulad ng napakaraming kanin, napakaraming soft drinks, candy, donut, cake, naku, 3 times a day na 3-in-1 na kape, mga cake na yan, naku po, girly kimchi, there will be a quick spike in blood sugar. Later on, baka maging diabetic. Okay? So, ingat po. Now, pagdating naman po sa mga taba-taba, okay? Yung mga taba po may tinatawag na magandang taba at pangit na taba. Good fats versus bad fats. Now, I want to tell you na meron po iba't ibang klaseng taba. Ang masamang taba, saturated and trans fat. Saturated and trans fat. Yung gwapo na taba ay magandang taba. Good fats ay yung unsaturated. Okay, 2 kinds, mono-unsaturated and poly-unsaturated. Actually, ang pinakamaganda ay yung poly-unsaturated. Yan yung omega-6 at yung omega-3. Okay? Okay na. Now, ayan po. Maganda po picture-picture para mas madaling intindihin. Sa ano magandang kainin? Ayan, ito po nasa kaliwa. Ano po yung nasa kaliwa? Ayan, like yung broccoli, avocado is good, lean meat, okay, it's okay to eat po na karne, baka po, okay naman po yun, baboy pwede naman din po yun, pero iiwasan niyo po yung talagang yung gilid niya, yung gilid, di ba? Bandun yung mga taba-taba, iiwasan po yun. Kung yung chicken naman, mas maganda po ay yung picho or the breast. Alright? Now, paano pagluto niyan?
Okay. Ang chicken po, masarap talaga siya pag prito. Pero, piprituin niyo po yung chicken, tanggalin niyo lang po yung balat. Okay, may nagagalit sa akin. Oo, kasi masarap daw yung balat. Naku, dali nga. Okay. Ngayon po yung karne po, yung karne, ang advice ko po, wag pong kainin yan everyday. Ha? Wag pong kainin everyday yan. So wala dito yung drawing ng isda. Pagdating po sa isda, okay po yan. Especially yung mga isda na matataba. Tulad po ng salmon, gindara, okay? Medyo mahal po siya, pero hindi mo naman kailangan bumili ng maraming kilo noon. Konti-konti lang. Hindi ba? Pwede po yun kasi healthy po siya. Maganda po effect sa katawan eh. Sabi nila, Tita Doc, salmon hindi carry. Just buy a konti lang. 1/4 lang. At least you eat that. At steam lang siya. Huwag piprituhin ha. Okay po. Ito pong karne, maganda po yung sinusugba. Sugba is ginigrill. Tama, di ba? Girly kimchi, sinusugba, ginigrill. Right? Meron po ditong patatas. Pero kung ako pong tatanungin, maganda po yung kamote. Sweet potatoes. Kamote is better po. Ha? Okay. Olive oil is good. Coconut oil is good. Now, to avoid, syempre avoid natin yung mga matatamis po ng mga ganito, alam niyo na yan, mga kinakain sa umaga ng mga bata. Mas maganda po oatmeal. Tapos, pwede naman pong kumain ng mga donut, pero not so much. If you eat 1 piece of donut, wag na po magdalawa. Kasi yung iba, pag kumakain ng donut, kumakain ng 2, tapos 3 pa siya. May nagtanong, kumakain ka ba ng donut? Tita Doc, opo. Pero ang kinakain kong donut ay yung sugar raised lang o yung may honey raised or sugar raised. Ayoko nung may palaman. Yeah. Okay? So if you can avoid this one, soft drinks, mga prito-prito, araw-araw kumakain ng cake, araw-araw white bread, maganda wheat bread po ha. Okay. Thank you. Now, these are the good fats, good oil. Yeah, that's the salmon. Ayan po yung salmon, no? And then, eat nuts. Nuts would be good fats. Sabi nila, paano naging good fats ang mga nuts, Tita Doc? Arthritis yan. Ayan. Yan yung maling paniniwala po. Okay? Yung pong pagkain po ng karne, baboy o baka, mas maganda pong kainin yan kung mas konti lang. Okay? Kung twice a month, the better. Twice a month po, tuwing 15 at 30. Anong kakainin mo sa ibang araw? Isda po, chicken po, at maraming gulay at prutas. And then you can eat now nuts. Kaya po tumataas ang uric acid ng iba dahil araw-araw po kumakain ng karne. Totoo po yan. Doon po nang gagaling yung napakataas na purines. Purines will convert into uric acid. Tapos pag maraming uric acid, naku po, sasakit na ang mga kasukasuan, meron ka ng arthritis. Di ba? Now, ito po yung bad fats. Okay? If you eat every day, hamburger, bad fats po yan. You can eat that. Tita Doc, do you eat hamburger? I eat hamburger. Yes po. Once a month or twice a month po. Yes. Do you eat cake? Yes po, I eat cake. But not every day. Could be, depende kung may birthday, ganon. Minsan once a month lang. Opo, okay? Alright. Now, ito din po is what you call the good fats and the bad fats. Good fats, especially avocado. Marami po avocado ngayon sa palengke. Bumili po ng avocado, kainin po yan, parang mangga. Ibig sabihin, hihiwain mo lang ganyan. Di ba nakahiwa po yan? Girly kimchi, nakahiwa, di ba? So kainin mo lang siya as it is. Tanggalin lang siyempre yung buto. And then kumuha ng kutsarita, then diretso ng kain. Huwag na lalagyan ng asukal, huwag lalagyan ng gatas. Okay? You just have to sanayin yung panglasa. Pag nakuha mo yung lasa nun, naku, talaga naman. Ang sarap. Oo. Noong una, hindi ko po kaya yun. Lagyan ko ng katakot-takot na asukal at gatas. Oo, para ba avocado ice cream, avocado ice candy, ganon. Pero now, ayaw na po. Napakasarap po na natural taste ng avocado. Okay? Then, do you eat nuts? Yes, I love nuts.
Yeah. Yung nuts po, sabi nila, uric acid, hindi po, iiwas ka sa kain ng karne dahil yun po ang magkukos ng pagtaas ng uric acid mo. Okay? Yung pong pagkain ng nuts, pwede pong kumain yan, pero hindi po 1 kilo. Pag upo, 1 kilo kakainin, hindi po. Yan po ay konti lang din. Like for example, let's say combination po ng mga iba-ibang nuts, pwede po yan. Parang, let's say, 2 or 3 kinds. Kung meron kang 5 klase ng mga nuts, walnut, Brazilian nuts, cashew nuts, peanuts, ordinary mani, okay na po yan. Pero konti lang, at least mga 12 to 15 pieces lang po. Alright? Okay, ito yung bad fats. Bad fats would be French fries. Yeah, for me, I would like to eat na lang yung nilaga na kamote. Sarap, nilagang kamote. Who is nilagang kamote? Anak ko, paborito ko po yan. Either yung yellow o yung violet. Sarap. Laga lang, hindi prito. Tapos, hamburger? Yeah, I eat hamburger mga once a month po. Yes. Okay? Okay. Now, good fats versus bad fats. Ayan. Pag tinignan niyo po, parang mas napakasarap po yung nasa kanan, di ba? Yummy-yummy talaga yan. Mas ang dami-dami pang cheese. Right? May bacon-bacon pa. May hamburger na, may bacon pa. Meron onions, may cheese. Woohoo! Yummy, yummy, yummy. Pero for me, I would rather choose yung sa kaliwa po. Yung salmon, papasteam ko yan, tapos may konting nuts, tapos may avocado ko. I love it po. No po. Okay? May kasamang kanin ba yan, Tita Doc? Meron naman, oo. Konti lang, kaya lang yung kanin ko ay nakasukat siya. Hindi nakabandehado, nakasukat po siya. Yes. White rice ba? Yeah, white rice, okay lang po. Oo, white rice, pero nakasukat siya. Kung kayang bumili ng brown rice, why not? Medyo mahal. Pero kung kaya, edi buy lang, ha? Okay? Now, yung protein po, ito po yung isda, ito po yung salmon, ito po yung petso o breast ng manok, tapos ito po yung baboy. Okay? Ito po yung baka. Ito po yung mga itlog, yung mga nuts, may chia seeds, iba-ibang klaseng nuts, may chickpeas, string beans, hindi ba? Ayun yung mani na nabibili sa palengke, laga mo lang. Okay? Can this be source of protein? Of course. Kasi iniisip po ninyo na ito lang ang protein dyan, Tita Doc, yan mga karne-karne. Hindi nga. Sinasabi ko nga sa inyo, meron po ibang sources of protein because we also need that. Remember, ang laman po ng protein, pag ito po ay aking kinain, ito po ay nagbe-break down into amino acids. Alang, explain ko ha? Explain ko po. Okay. Before I explain that amino acids, ano yan, Tita Doc? Mata. Hindi yan mata. Yan yung ating cell. Isang cell po yan. Hatiin ko yung cell. Hatiin ko po. I-slicein ko po. Okay. Ayan, in-slice ko na siya. Nung in-slice ko po yung cell natin, importante po alamin yung talukap. Yung talukap, tinatawag doon cell membrane. Cell membrane po. Cellular membrane. Talukap o balot. Okay? Ano yung mga sa loob? Yan yung mga laman ng cells natin. Nandyan yung DNA, nandyan yung mga ribosomes, nandyan yung mga mitochondria, at kung ano-ano pa. I want to tell you that what's important now sa lecture natin, yung talukap or cell membrane. Cell membrane, yung balot ng cell. Okay? So ito yung cell, hinati ko ulit. Ito yung pinakabalot. Hindi po patatas yan. Okay? Cell membrane po ito. Ang itsura po ng cell membrane, pag sinilip po siya at inaral po siya, ito po itsura niya. Hindi po bulati yan. Yan po yung tinatawag na cell membrane. Balot po siya ng cells. Importante ba yan, Tita Doc? Napaka-importante po. Okay? Ito na siya. Hindi po yan bulati. Yan po ay structure ng cell membrane. Okay. So, sundan po yung ating cursor. Yung cursor po ito cursor. Ito po yung outside ng cell. Ito po yung labas ng cell. Okay? Ito yung cell membrane. Pinutol ko lang po siya. One portion lang po yan. Ito po yung inside ng cell. Outside, inside. This is the portion of the cell membrane. Okay? Ito po ay
composed of the lipid bilayer. In other words po, yung pinakatalukap o balot ng ating cell ay made up of taba. Lipid means fat. Okay? Taba. Ano pa? It's also made up of carbohydrate at it is also made up of protein. Nakuha na? Nakuha yung ibig sabihin? So, in other words, yung pong pinagkakakain po natin na maayos na carbo, good carbohydrates, maayos na taba, good fats, at may protina, naku po, importante po yun para matibay po ang talukap ng ating cells. Got that? Nakuha na? Uy, ano ngayon? Ayan. Yung mga nagtatanong, uy, ano ngayon? Importante po yan. I'll tell you why. Wait lang po, I'll tell you why. Ito na yung why. Again, ito po yung talukap o cell membrane. Ito, follow my cursor. Follow my cursor. Ayan, ayan. Okay. Ito po yung kapitbahay na cell. Di ba, we are made up of cells. We are only talking about 2 cells. Ito po, wait, balik ko po, wait lang. Ayan. Ito po yung isa. Okay, nakikita yung pinakatalukap. Tapos ito po yung kabilang cell. Now, kung matibay po ang ating talukap o balot ng ating cell, it can communicate with the other cell. It can communicate with other cells, with one cell, and so on and so forth. Kailangan ba mag-communicate? Opo. Kailangan po mag-communicate yung mga cell. They do not exist alone only, but they have to communicate with each other. Alright? Now, hindi lang po yan. Ito po siya. Ito po yan, no? Hindi ba sinabi ko sa inyo, yung pinakatalukap is made up of protein, made up of carbohydrates, and of course, made up of fats. Okay? Yung pinaka-fats, ito yung pinaka-protein, tapos ito po sa labas, parang ante-antena, yan po ang carbohydrates. Complex carbohydrates po yan. Now, if ganun ka-healthy po, it will protect your cell from any bacteria, from any virus, from any toxins. Got that? Dahil napaka-importante po yung itong cell na ito, made up of good fats, protein, and good carbohydrates. Nakuha na. Kung ikaw ay pasaway, wala po. Kayo ay aatakihin ng bakterya, ng virus, at kung ano-ano pa. Okay? Okay na po. Ito yung another drawing. Hindi maintindihan, Tita Doc. Ito po. Ito na po yung cell na pinag-uusapan natin. Ito yung kapitbahay na another cell. It will communicate with the neighboring cell. At the same time, it will protect you versus the virus or any bacteria or any toxins. Nakuha na. Again, importante po yung talukap, importante po yung pinaka-cell membrane. Okay, I'm sure naintindihan po ninyo yon. Kunyari po, ito yung plato na may lamang karne. Nyam, 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 nyam. Okay, before I proceed, inom muna ng tubig, Tita Doc. Wait lang. Sarap. Magbabasa muna tayo dito. Pahinga muna tayo ng konti. Tingnan natin kung may mga comments. Oh, there are comments now. Si Vanji Balico, magandang gabi din. Christopher De Guzman from Bicol, thank you. Jonathan Dino, may acidic po ba na gulay din? Lahat po ng acidic foods na banggit ko na, yan po ay karamihan ay yung mga processed food, food with preservatives, at saka tinatawag na prito, at saka sa mga iniinom po, Christopher, ay yung tinatawag na soft drinks, mga unnatural fruit juices po. Okay, Christopher? Ay, Jonathan? Yes.
Alright, so fruits and vegetables po ay alkaline food diet po siya. Now, Mon Samson of Manila Bulletin, hello also to you. And of course, June Breva, syempre. And sabi ni Emily, thanks, it's working on me. Aha, the phototherapy patches is working kay Emily. Emily, you can share this to your friends. And kung meron akong webinar about phototherapy patches by LifeWave, isasama kita and you can talk about it. Okay? All right. And of course, si Amber Mist from Kuwait. Skip safe din po. Yeah. And Nathan Kong. Magandang topic. Opo. Yeah. And of course, my very good friend, Nini Panelo. Hi, Nini. Kumusta? Wala na po ang private nights. Officially terminated po siya this end of the month. Okay? So, wag po malungkot. Kasi malungkot ang tita Doc. Wag malungkot. Smile lang tayo. Smile. Basta palagi po niyo akong kasama. Samahan niyo po ako palagi. Kasi malaking tulong po sa akin na sinasamahan po ninyo ako every Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday. Okay? Thank you, Nini. And Mariza Adriano, I want you to enroll sa Entrep Masterclass of Coach Jonathan Petalver. Yes, and of course, Rosario Gonzalvo. Hello, chat. Okay, ayan. Aha. Tuloy tuloy po natin. Nasa protein pa po tayo. Protina. So ito po yung karne. Follow my cursor. Ito yung karne. Tapos kain-kain ka. Nyam, 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 nyam. Kain ako na steak, Tita Doc. Uy, may nagbenta pala sa akin ng steak. Kasi hindi ba sa Facebook, Girly Kimchu Kimchu, may mga nagbebenta ng anong pagkain, di ba? May mga pale-palengke, mga gulay-gulay, ganyan, di ba? Tama, di ba, Emily? June, alam mo, Emily, dito sa Pilipinas, marami nagbebenta ng mga ganyan. Opo, karne. May nagbenta sa akin ng steak. Magkano ba yun? Basta may ganung presyo, ng ganung kilo, etc. etc. Ano? Ang tinanong ko lang, sige, pwede akong bumili ng steak, pero gusto ko siya marbled. Sino nakakaalam ng marbled steak? Who knows about that? Yun ang gusto ko. Ayoko yung basta steak lang. May porterhouse, or ano pa bang ang pangalan ng steak? Porterhouse, ano pa? Tell me. Tell me. Siyempre, kumakain din kayo ng steak, di ba? Pero gusto ko marbled. Marbled. Okay. Ang marbled steak po, okay, kahit saan panggaling yan, abroad ba o sa Pilipinas, kahit saan galing yan, basta marbled, bibiling ko po. Yung pong marbled ay, yung pong tissue, muscle tissue po, meron pong katabing manipis na taba, tapos muscle, taba, muscle, taba, muscle, taba. Muscle taba. Okay. Sabi niyo nga, Tito Doc, sabi mo hindi ka magkain taba. Sinabi ko ba araw-araw? But the marbled steak is good, promise. O, i-google niyo na lang, marbled. Marbled, M-A-R-B-L-E-D, marbled steak. Ay, talap yan. Okay, now. Kain-kain ng mga karne-karne, what happens? Protein po yun, di ba? Protein in food, right? So, pwedeng isda, pwedeng karne, pwedeng manok, o pwedeng itlog, pwedeng nuts, pwedeng legumes. Protein po siya. Okay na po. Now, pag kinain niyo siya, syempre pupunta yan sa iyong tummy. Pag napunta sa tummy, madadigest yan. Syempre, may digestion, di ba? Yung tummy mo, hala, hirap na hirap yan mag-digest. Remember, when you eat steak or you eat pork chop, or anything that you put inside your bunganga, kailangan po ay gamitin po yung ating mga ipin, ay kailangan, you have to chew. Opo. Yun po ang purpose ng ipin. Bakit? Girly Kimchu, Jonathan, kasi yung iba, pag gutom po, hala, dalawang nguya lang. Dapat lulod. Dapat lulod.
Tita Doc, gutom man, Tita Doc. Nagakurok-kurok man ang tummy. Ay, naku, ano ba yan, di ba? Naku, guilty kayo, I know. Yes, di ba? Kain na na, kain na na. Ano, kain na tayo, kain na tayo. Kain, 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 kain. Tapos yun, maya, ano no, masakit na yung tummy, nagbusog-busog na. Tapos, hirap na hirap ka pang lulunin, nagbara-bara na, kasi hindi mo siyang ginuya. So what's the point? You have to chew your food into small, small pieces bago po siya lulunin. Kasi yung iba, buo-buo pa talaga, magbara-bara yan sa esophagus mo, tapos iinom ka ng tubig, hirap na hirap bumaba doon sa esophagus mo. Right? Alam niyo po, minsan gagawa ako ng topic, gastrointestinal system. Opo. Mag-umpisa po sa bunganga, tapos pag nalulun, saan pupunta, tapos pagdating sa esophagus, saan pupunta, sa tummy-tummy, after the tummy-tummy, saan pupunta, sa small intestine, sa large intestine, etc. etc. Gagawin kong topic yan para marami kayong matutunan sa inyong anatomy. Diba, Jonathan? Now, ayan. So pag kumain ka ng karne, please chew it very well. Kasi para maganda ang digestion. Para hindi po ma-empatyo. Okay? Kasi yung iba, Tito Doc, sakit-sakit ang kami ko. Eh kasi napakadami mong kinain. Tapos hindi mo panginuya. Naku, mapapansin nyo, pag ganyan ang ginawa, ang pupo po ay matigas. Promise. Sige, subukan nyo. Subukan nyo yan. Minsan, Tita Doc, parang nag-constipate talaga ako. Ang tigas-tigas pa ng pupo ko. Isipin mo na kung paano ka kumain the day before. Okay? Diba? Hirap pong umiri. Ayan, nasa CR ka. Ay, lumabas ang pupo ko. Oh my God. Come on. Okay? Kulang ng fiber. Pwede din. Or kulang ng tubig. Ha? Minsan, gagawin ko din topic kung bakit matigas ang pupo. Gusto niyo po? Pupo, gusto niyo po? Now, eto na. Ano nangyari doon sa karne? Okay? Madadigest into individual amino acid or small peptide sequences. Tapos ma-absorb po siya sa gut, sa iyong stomach, into the blood. Okay? So, iniisip nyo lang, tummy-tummy, hindi po. Pag yan ay na-absorb na, na-digest na, tapos yan po ay ma-absorb ng iyong dugo. O ha, ayan, mahilig kumain ng mga pagkain, processed food, pagkain na may mga preservative, mahilig sa mga tusino, mga ganyan. Patay tayo dyan. Okay? Got that? Now, may nagtanong, Tita Doc, hindi ka ba kumakain ng tusino? I eat that. I like that. Gusto ko yung mga tusinong chicken. Yeah, I like that. Yes. Pero konti lang. Okay? Now, pag na-absorb na yung kinain mo, okay? Na-digest na, hindi siya yung buong karne, nagiging amino acid na sila. Nakuha? Naging amino acid na. Yung amino acid na yan ay magsisirculate na sa iyong dugo. Okay? Tapos marami na siyang function. Okay? In other words, pag ikaw ay may kinain na protein, it will be digested. Tapos yan ay magiging amino acid. Pag naging amino acid yan, mayan po ay ma-absorb ng dugo, tapos it will perform iba-ibang klaseng roles. Okay? Okay na. It can also be used to signal to build new proteins in the body. Pwede siya mag-build ng new muscles. Napansin po ninyo yung mga nag-gym na malalaki yung katawan? Hindi ba? Nakita nyo yun, mga nag-gym, ganyan. Ayan, para na silang si Incredible Hulk. Paano nangyari yun? See? Kasi kumakain sila ng high protein diet. Pag kumain sila ng high protein diet, yung pong kinain nila ay mako-convert into new muscles. Okay? Wala na. Ganun lang po yun.
Ha? Ayan. Example para madali maintindihan kasi yung iba baka nahihirapan intindihin. Okay? Yung proteins po natin nagiging muscle. Sa paano yun? Kunyari, kakain si Girlie Kimchu ng chicken breast. Okay? Pag kumain ka niyan, madadigest siya ng iyong tummy-tummy. Tapos it will be converted into amino acid. And then it will be converted into skeletal muscle. Example, yung pong puno. Okay, puno, tree. Pag yan po ay iyong chinop-chop, okay, sa magiging wooden planks. At yung wooden planks na yon, pwede mong gawing wooden fence. Okay? Alright. Now, ano ba importante na mga protein na yan, Tita Doc? Okay. Kasi may nakausap po ako na vegan or vegetarian. Okay, so we talk about protein. Importansya po ng protein ay for nutrition, for catalytic role, kasi kailangan po malaman ninyo na ang proteins are also enzymes. Okay? Tumatakbo po ang tinatawag na physiological process or metabolic process dahil kailangan ng enzymes. Remember, all enzymes are protein. Kailangan po ninyo ng protein. Okay? Now next. Meron pong hormonal role yan. Okay? Karamihan po ng mga hormones are protein in nature. Okay? Next, maganda din po ang protein kasi meron siyang tinatawag na defensive mechanism. Okay? So, yung po tinatawag na antibodies or immunoglobulins, okay, are protein in nature. We need that, especially now, pandemic panic, ang coronavirus po ay dapat, ang defense mechanism na ating katawan, mag-build up ng antibodies. Okay? Para hindi ka atakihin ng COVID-19, dapat suportado ang inyong immune system. In other words, panahon ng COVID-19, kailangan po ng dalawang bagay. Una ay protection and support. Protection means protect yourself by using mask, shield, wash your hands, social distancing, gamit ng mga alcohol, pag nasa labas, hindi ba? Okay? And that is protection. Support means kailangan meron kang maayos na pagkain, tama? Build up mo yung immune system mo, hindi ka dapat mahilig sa unlimited rice, hindi ka masyadong tumatoma, huwag ka manigarilyo, iwasan yung bad fats, kumain ng tamang protein para mag-build up ka ng amino acid. Kasi ang protein po ay importante dahil yan po ay immunoglobulins po. Okay? Body's defensive mechanisms po yan. Protein in nature po yan. Nakuha na po. Ganun lang po kasimple. Ha? Ganun na po kasimple. Marami po natatakot ngayong COVID-19 kasi lagi mo iniisip yung mental health mo, napaparaning ka na. Like, ay, ako namatay. Ay, ako namatay. Kanina nga nanood ako ng news. Naku po, Girlie Kimchu. Nung nanood ako ng news, parang dalawa yung namatay na doktora. Yung isa, nagka-COVID siya, tapos na-reinfect siya, tapos namatay siya. Naku naman, ayoko na mga pong pag-usapan yun eh. Nakunis ko po. Now, kailangan ko ba ng vitamins, Tita Doc? Kailangan naman po yan. Para lang malaman po ninyo, yung vitamins po ay meron pong fat-soluble tsaka water-soluble, ha? Para lang malaman nyo, ha? Okay. Ilan ba ang vitamins? Huwag kalimutan, 13. 13 po siya, 13. Meron pong fat-soluble vitamin. Yun ang vitamin A, K, E, D. A, K, E, D. Okay? Yung pang water-soluble vitamins, ayan po yung vitamin B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, and 12. Tsaka yung vitamin C. Okay? Water-soluble vitamins and fat-soluble vitamins. Pag pinagsama-sama po sila ay 13. 13 po. Now,
Again, fat-soluble vitamins are vitamin A, D, E, and K. Importante ba yan? Opo. Okay, yung vitamin A, maganda yan para sa mata. Maganda yan para sa buto at saka sa immune system din. Yung vitamin D, syempre kailangan po natin ngayon yan sa immune system. Naku po, opo, importante po yan. Especially sa mga may edad na, Tita Doc, may edad na. Kaya ako po talagang may sariling vitamin D ako nakahiwalay. Opo. Hindi siya as multivitamins, talaga nakahiwalay siya. Vitamin D lang siya doon sa bote. Opo. Opo, totoo po yun. Tapos yung vitamin E, syempre importante din po yan for the immune system. And vitamin K, maganda pang vitamin K para sa mga dugo. It's important for your blood clotting mechanism. Okay, remember po, pag nagkaroon ng COVID-19, para lang alam po ninyo, okay, nagkakaroon po ng paglapot ng dugo pag na-COVID po. Yes, para kang na-heart attack. Nagkakaroon ng mga blood clots. So, kailangan po ay maganda po ang daloy ng dugo. To avoid blood clotting, kailangan ng vitamin K. Alright? Naintindihan na po. May nagsabi nga Tita Doc, pwede ba magkain-kain? Saan ba nakukuha yung mga vitamin A, D, E, K? Okay. Nakukuha po yung vitamin A for the mata. For example, ay mga carrots. Opo, carrots. Yeah. I-boil mo lang yan. Tapos kainin mo lang siya as it is. Yeah. Huwag na lagyan ng mga kung ano-ano pang rekado. Kainin mo na lang yung carrots ng ganoon as it is. Opo. Huwag na lalagyan niyo ng mga bagoong, ng mga toyo, ng mga patis. Hindi na. Eat it as it is. Okay? Pwede nga i-juicing yan juicing, di ba? Di ba? Juice yan. Gali kimchu yan. Yung carrots. Di ba? Isama mo yan sa pinya, carrots, fruits and vegetables, isama mo sa juicer mo. Perfect po yan. Opo. Okay? Now, yung vitamin D, of course, meron yan sa mga matataba na mga isda tulad ng salmon, ganyan. Siyempre, sa itlog yan. You please eat eggs pala. Okay? Yung itlog po, may vitamin D po yan. Yung itlog. Okay. Pagkain ng itlog, for me, advice ko, i-boil lang siya. Soft-boiled or poach. Huwag na siya yung looking at me, yung prito-prito ba, o kaya yung scrambled. Okay? Just eat it na parang boil lang siya. Pero masarap soft-boiled. Kung kaya marunong mag-poach, edi poach egg. So, umiwas po tayo sa mantika. Iwas na po sa mantika. Kasi kung mag-scramble ka pa dyan or i-fry mo mantika, yun Ipinapaiwas ko na nga po kayo sa mantika. Hindi ba mas mura pa yung tubig lang na boil mo na itlog mo? Hindi ba? Come on. Vitamin E. Yung vitamin E nandun po sa avocado. Opo, polyunsaturated na fat po yan. Good fats na, may vitamin E pa. Ano pang gusto mo, kuya, ate? Kain na ng avocado, ha? At saka mga nuts. And of course, syempre, yung mga vitamin K, marami po yan sa broccoli. Opo, broccoli po. Alright? At kung ano-ano pang gulay. Yung vitamin K. Eat lots of gulay. Kasi meron pong mga fat-soluble vitamins po yan. Okay? Kasi yung iba sa inyo gusto ka agad naka-capsule. Tinatanong ka agad, anong pangalan, Doc, ng food supplement? Naku naman. Pwede naman po yun. Kaya lang, if you can get it naturally, hindi ba why not? Hindi ba why not? Okay. Now, vitamin B naman, Tita Doc, ano ba yan? Yung vitamin B, maraming klase. Okay, memorize ninyo ha. May vitamin B1. Madaling mag-memorize. Dito lang. Vitamin B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12. Got that? Sa may 8 klaseng vitamin B complex. Ito po yung aral na kailangan ng ating katawan. Okay? May nagtanong, Tito Doc, nasaan yung vitamin B4? Ayan na naman. Naghanap na naman kayo ng wala. Ano ba yan? So, vitamin B1, 2, 3. Tapos 5, 6, 7. Wag mo na hanapin yung 8. Huwag na kayong mapraning. Okay, okay na po yan. Oo. So, vitamin B, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12. Okay? Yes, vitamin B complex po yan. Pero may nagsabi sa akin, Tita Doc, meron akong iniinom, vitamin 1, 6, 12. Okay na po yan. Opo, vitamin 1, 6, 12. Yun na meron ka. Okay, go. Pwede. Okay? Yung vitamin C, syempre, yung pinakasikat na vitamin C.
Kasi it can promote your healthy immune system. Okay naman po yan. Meron ba ako niyan? Of course, meron ako niyan. Meron po ako lahat niyan. Hiwa-hiwalay pa. Ayaw ng multivitamins eh. Gusto ko hiwa-hiwalay. Okay. Now, okay na po. Eh, may nagtanong ayan o, water-soluble vitamins. Nakita niyo yung mga picture-picture na yan? Ayan. Ayan po. Melon, kamote, nandiyan na po lahat yan. Wag po kaagad yung, Tita Doc, anong pangalan ng product? Ano po, talaga naman. Pwede naman po, okay? If you think that you are not eating healthily, then go to food supplements. Topic ko po yan sa Thursday. Punta kayo sa Thursday, 8:30 po, Kalusugang Pinoy. Sa Champ, yun ka, Champion ng Pinoy with Coach Jonathan Petalver. Okay? Marie, join ka? Yes. Okay. Now, ay mineral na yan. Yung mga minerals po, nakikita rin po yan sa mga prutas at gulay. Opo. Kasi lagi nyo niisip ay, Tita Doc, meron akong magnesium tablet. Ayun na naman. Tita Doc, calcium tablet. Okay, wala pong problema. Kasi si Tita Doc, meron din calcium tablet. Tita Doc, meron din magnesium tablet. Yes. Meron ako niyan, oo. Pero, I see to it that I eat natural foods rich in minerals. Yes. Okay po. Tandaan po ninyo, kung kulang kayo ng magnesium, anong hala? Lagi kang may cramps. Yung pang reason, like, natutulog ka, tapos nag-stretch ka ng mga paa mo. Like, ayan. Nag-cramps kasi kulang ng magnesium. Ang sikreto ganito, kung galaking ka ganyan, kung meron kang magnesium tablet, inumin mo yan bago ka matulog. Huwag mo isabay sa pagkain. Dapat medyo empty ang stomach. Okay? So if you drink your vitamin supplement, you drink that after eating with food. Pag minerals naman po, you drink that preferably before you go to sleep. Yung medyo natunawan ka na. Nakuha po? Ulitin ko ba? Okay? If you drink minerals, mas maganda po kung medyo hindi ka busog. Pero yung mga vitamins, you take that after eating. Understand na po? Okay. Alright, so ang minerals po, marami po yan. Kung ang vitamins po ay 13, yung pong minerals po ay 7-11. Hindi po yung tindahan yan. Kayo Okay. So, 7 na macrominerals at meron pong 11 na microminerals. Intindihan na. Kailangan ko ba lahat yan, Tita Doc? Nakukuha naman po yan sa pagkain. Ayan po yung picture. Nandyan na. Yung picture na yan. Yan. So in other words, yung po mga vitamins and minerals na sa mga prutas at gulay po. Nakuha? Hindi yung, anong product name, Tita Doc? Ayan na naman eh. Anong company? Networking? Okay. Okay naman po yun. Any networking MLM company, okay po yan. No problem po. Opo. Okay lang yan. Pero ito makinig kayo sa Thursday. May sasabihin ako about mga food supplement. Kung mahilig kayo bumili ng mga food supplement. Ako, Tita Doc, bumili ako, ito yung brand. Ako, Tita Doc, ito yung brand. O, iba-ibang brand. Right? Okay. Yan ang magiging topic ko sa Thursday. So you better watch. Nood kayo. 8:30 po yon. O di mas maaga. Okay? Again, minerals po, 7. Macrominerals po yan. At 11 microminerals po. Okay? So, yung po mga minerals actually are made up of 60 to 80% of all the inorganic non-carbon containing material in the body. Okay? At yan ay ang macro at micro. Ang importante yung macrominerals. Ito yung calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus, fluoride, at sulfur. Those are the 7 major minerals. Yeah, importante yan sa loob ng katawan natin na meron. Okay? Tapos,
Yun naman pong minor or microminerals are, yan po yung iron, zinc, copper, selenium, iodine, chromium, fluorine, cobalt, molybdenum, boron, manganese. Okay? Now, importante dito, actually lahat, pero ang pinakasikat dito yung zinc. I'm sure may iba sa inyo. Oo nga, Tita Doc. Yung mga COVID patient, pinapainom ng maraming tablet ng zinc. Why not? Okay? Yeah. So if you can drink food supplements rich in macrominerals, okay lang po yan. At meron mga microminerals, okay din po yun. Okay? Yes, especially the iron, right? Di ba? Pag nung buntis ka, pinapainom ka ng iron supplement kasi kailangan ng ating red blood cells, right? Okay, so marami na kayong alam. Ngayon, may nagtanong, ano ba talaga yung well-balanced diet na yan? Okay, follow my cursor. Ito po yung cursor ko. Ito yung plato mo, kuya, ate. Yung kalahati niyan, dapat punong-puno ng prutas at gulay. Tapos 1/4 puno ng grains. Okay, yung iyong carbo. Tapos yung 1/4 ay may protein. Protein po. Now, if you can drink milk, or kung meron kang pagtatae sa ordinary milk, pwede pong soya milk. Okay? Now, ang healthy diet should contain fresh, whole, unprocessed po na pagkain. Hindi po processed food. Tapos low fat, low salt, sources of protein. Hindi maaalat. At hindi po sobrang daming taba. Okay? Kailangan rich in vitamin and mineral. Tapos in maraming tinatawag na balance ng taba, ng carbohydrate at ng protein. Huwag mo tatanggalin yung isa dyan. Dapat lahat yan meron. Ha? Tapos, variety of prutas at gulay. Okay na po. Wala akong sinabi dyan na cake. Wala akong sinabi na donut. Candy. Wala po. Eto na. Para mas maintindihan. Drink mo na ang water, Tita Doca. Para mas maintindihan. Ito yung plato. Punuin natin ng prutas at gulay. Okay? More of vegetables than fruits. Pag sinabi ko ang fruits and vegetables, hindi ko po sinabi na yung iba't ibang klaseng prutas, bibili ka ng yung naka-canned. Alam mo yung naka-canned? Hindi po yung nakadelata na prutas. Hindi po. What I mean by fruits and veggies, dapat fresh. Fresh po siya. Okay, may nagtanong din dito, vegetables, Tita Doc, gusto ko po yung pinakbet. Okay naman ang pinakbet, pero if you can eat vegetables na plain as it is, tulad ng binoil mo lang siya, or fresh green leafy vegetables, ang mga lettuce, ganyan, much, much better po. Okay po? Now, whole grains would be wheat bread or pwedeng brown rice o pwedeng white rice lang, pwede naman, kaya lang konti lang siya. Ha? Hindi po punong-puno yung plato. Yung protein po, sinabi ko na po sa inyo kung ano yung magandang sources of protein. Right? And you drink glass of water. And you have to exercise. Okay, stop ko muna doon ha. Stop ko na po kasi water na yan. Now, may question ba kayo? You have any question? Naging topic ko na yung yung water. Ang masasabi ko lang sa water is hydrogen-rich water. Remember, there are different kinds of water. May alkaline, may mineral, may tap water, may distilled water, may oxygenated water, at kung ano-ano pa. If you ask me, I would rather drink hydrogen-rich water po. Yes. All right. Now, let's see. Any questions? Let's check. Check po tayo.
Okay. So may mga nag-text pa sa atin. Of course, si Ronald Dennis Reyes from Wisconsin. Uy, Ronald Dennis, parang may nangyari sa Wisconsin na may binaril. Tama ba? Ano yung chika doon? Na may binaril yung police na black man? I don't know. Parang napanood ko lang kanina doon sa TV. Sabi Wisconsin daw. So, it's good you're here kasi I wanna ask you about it. Saan ba yon, Ronald Dennis? Yun may binaril or somebody. Okay. Now, Marisa, mas maraming protein requirement po ba ang kailangan ng katulad ko na senior like me than not a senior? Okay. That's a good question, Marie. Seniors need protein, pero nakasukat. And you need that too. Kasi ang mga seniors po ay nagkakaroon na ng muscle atrophy. If you don't exercise, yung mga muscles po natin lumiliit. Well, just to maintain that, remember you have to exercise. Kasi po naglamute-lamute na po ang mga muscles natin, hindi na po maganda. Okay? Tapos nag-atrophy na, naglamute-lamute na, lamute talaga. Okay? You have to build more of that. So we need protein. Kasi iniisip mo na, kita do, kasi matanda na ako, if I eat protein, uric acid, yun nga po ang kinokorek ko sa inyo. Yun po yung mali. But you can get protein from chicken, from fish. Ang utak natin, protein, baboy, baka, uric acid, yun po nga ang mali. Tataw? Now you're asking me, mas marami bang protein kakainin ko o doon mga nagmamuscle builder lang? No, we all need that. We're starting to lose muscles already. Tapos if you don't exercise pa, wala na talaga, hindi na mag-build up. Lamute na yung mga muscle. So even though we are seniors already, we need to exercise. And we need the protein. Di ba may tinatawag, di ba, Ronald Dennis, protein shake? Right? Protein shake. May mga nabibili nga na nakalata na, tapos bibili ka sa GNC, protein shake, ganyan. Actually, that's good. Yeah. Ang bumibili kasi noon, yung mga nag-muscle builders lang. Bakit? Di ba? Right? Okay. Oh, hi. Coach Jonathan Petalver, yeah. Kasi they're talking about protein. And then knowing Coach Jonathan, you know, he's got good muscles too, you know, nagbi-build up siya. And meron siyang iniinom that can actually build up his muscle. And exercise at the same time. Correct. Does it mean na si Coach Jonathan lang ba pwede nun? Of course not. Even senior can do that. One example is Freddie Webb. Yes. If you can see Freddie Webb, wow, grabe, the muscle. Ilang taon na si Freddie Webb? Who knows? Ronald Dennis, ilang taon na si Freddie Webb? Do you know? Ilang taon na siya? Did you see him personally? Kasi po, anchor naman yun sa DZMM, so nakikita ko po siya. Opo. Pag may events kami, I see him like, oh wow, look at your muscles. And si Ariel Oreta. Ariel Oreta is ilang taon na rin. But look at them, kasi they exercise. And they have protein source, maybe from protein shake, and exercise at the same time. So they build up muscles. Every time nakakain tayo ng protein, uulitin ko ulit, every time na kumakain ng protina, pwedeng itlog yan, or isda, or chicken, or baboy, or baka, it's converted into amino acids. And pag yan po amino acid na yan, na-convert na, it goes through your blood. But if it goes through your blood, then it's converted into muscles. It can. So yun yung science po noon. Hindi lang yun, masarap ang karne. Parang ganun lang. Kasi we all become the victims of our tongue. Anything is good, nasa dila lang. Pero pag naswallow mo na siya, wala na yun. Like, may lasa ba yung tiyan ko? Nilalasahan ba ng tiyan ko yung karne?
Of course not. Why did I say victim of our tongue? Kasi nandiyan po yung sense of taste test. Pag may kinain kayo, ngek, hindi masarap, hindi maalat, ngek, hindi matamis, ngek. See? Dahil yung dila mo. You try to eat not following that notion. Ibig sabihin, biktima ka ng dila mo eh, like dinidiktahan ka. Ay, kulang ng patis. O, nilagyan ng patis. Ay, kulang ng toyo. Nilagyan ng toyo. Sabi nila yung pagkain sa hospital, it's a bad meal. Actually, no. Kayo lang nagsasabi niyan eh. Pag na-hospital, Tita Doc, ay nako, mas lalo mamamatay kasi yung pagkain sa hospital, pangit. Of course not. Hindi lang kasi kayo sanay. Di ba? Kasi yung pagkain po sa ospital, low salt. Walang mamantika. Naka-steam. Type ko po yung food sa ospital. Hindi, healthy po yun. Huwag po kayong magagalit sa akin na baka sabihin niyo, Tita Doc, arte naman. Hindi po, yun po yung tama. Okay. Alright. Okay, sabi ni Marisa Quintano Adriano, okay, mura na po yung 499 na online entrepreneur course ni Coach. Yes, so you should enroll. Mas mahal pa ang marble steak. Mas mahal pa ang marbled steak na gusto mo, Doc Lulu. Correct. Yung marbled steak na dapat bibiling ko, Diyos ko, magkano ba yun? Parang 1.5 per kilo ata yun. Ilan piraso lang yun? Kaya ako, nag-enroll ako dyan, Marisa. I am a co-host of Coach Jonathan, but hello, nag-enroll pa rin ako. Yeah, I love online learning. It's good. Yes, invest on your brain. My God. Baka pa Netflix na lang yan. Ano ba? Chismis na lang. Ano ba yan? Huwag kanya ilan ang namatay. May treatment na ba ang COVID? May vaccine na ba? Huwag na muna. Huwag, relax. Hinga malalim. Exhale. Inhale. Exhale. Kanina na-stress ako eh kasi 2 doktor namatay. Ano ba yan? Ayoko na ma-stress. Okay. Now, sabi ni Marisa, yes, Dr. Lu, i-share ko din yung link sa mga Facebook friends ko na nag-venture sa online business ng mag-COVID-19 pandemic. Very good and thank you, Marisa. Okay. Hi, Coach. See, tumutulong po sa atin si Marisa Quintano Adriano. And did you know, Marisa, na meron kasi mga drug companies or MLM networking companies na kinakausap din po kami. Why? Kasi yung product sila hindi mabenta kasi hindi pwede magsama-sama ang mga networkers, right? Hindi pwede. COVID. Pero yung iba, may mga networkers na nagsama-sama, pero ilan lang sila, mga 8, 7, dun sa isang kwarto. Yeah, just to be able to have their BOM. Alam ko yung mga words, ha? Business opportunity meeting, okay. Right? Compensation meeting, blah, blah. Ganun yan. So, we help them. Marie. And how? How? Ganito, I'll give you an example. May kausap ako isang drug company. And then, yung mga medrep. May mga medrep, di ba? Hindi makapunta ng ospital yung mga medrep. Okay. So they have to go online. They can actually invite doctors. Right? Yes, okay. Pero for them to do that, they have to learn first kung ano yung strategy. And coach will teach you that. Totoo po yun. Kasi iniisip ko, ano ba yan mga online na video courses ni Coach? Siyempre, iniisip ko din na, kailangan ko ba yun? Kailangan ba ni Tita Doc yun? Yes. Promise, wala pang mayabang na entrepreneur. Entrepreneur po, entrepreneur ka, I know business, I know how to do it. Oh, mayabang po yun. Kahit na marami ka ng alam, learn more.
Kasi hindi lahat alam mo eh. Ganun po ako mag-isip. Sabi nila, Tita Doc, ang dami-dami mo na alam. No. I want to learn more. Opo. Mas lalo na yan, mga entrepreneur, blah, blah na yan. Gusto ko yan. Wellness. Ang dami ko pa aaralin ng wellness. At yung naaaral ko po, sinishare ko po sa inyo. That's why I'm doing this. Okay? That's why you always see me talk like this. Tapos sinabi namin sa drug company na yon, we will talk about the product. Okay? Kung sino yung product manager, i-guess po namin at kakausapin. What's your product? Ito, rock. Okay. Anong benefits niyan? Siyempre siya yung nakakaalam. Siya may-ari ng kumpanya eh. I-explain niya, Marie. Yes. Okay, explain niya. Ito yung product ko. Ito yung benefits. Okay. Now. And then, paano mabibili yan? Okay. Ganito po yan. Kailangan ganito po yung price. Okay. Yung cost namin drug company. Now, tapos, ang offer ni coach, kasi may bayad, parang advertisement. Pero oh my God, Marie, ang mura din. Remember, kung kayo ay may kumpanya at may product at mag-advertise kayo sa mga malalaking network tulad ng nung buhay pa ang Channel 2, mahal po doon sa DZMM. I'm telling you, okay. If you go to other network like maybe GMA, I don't know, mahal din po yon. Now, this is online broadcasting. Mura siya. And knowing Coach Jonathan Petalver, may sariling viewers po siya globally. At na-attract po sa kanya yung mga OFW globally. Don't you like that? Ay, yung mga OFW, di syempre Pinoy man yun. At yung mga Pinoy na yun, may mga kabag-anak sa Pilipinas, di ba? And then they can buy that product. Sabihin mo naman, Tita Doc, yung OFW nasa London, paano bibili yung product? Hello, mag-isip. Taga saan yung OFW? Pilipinas, Doc. Nasaan yung mga kamag-anak? Nasa London ba? Nasa London? Nandito, di ba? That's my point. Okay? Iba siya, I'm telling you. So yung mga kamag-anak dito ang bibili. Daming kamag-anak yung OFW sa London eh. Got my point? Tapos, yun mga medrep na yon, since nakipag-advertise sila at a very minimal cost, may kasama po doon sa offer. Okay? Ng entrep class, kasama doon sa offer. Lahat ng mga medrep, mag-webinar si coach. Don't you like that? Tinuturuan ko na kayo ng sikreto eh. Para mas dumali yung buhay. Okay, Marie? Yeah, totoo po yan. Sinasabi ko na sa inyo. Ang dami ko na pong kausap. Mga MLM din. At yung mga networkers, tuturuan na ni coach. Yes, so kasama yun dun sa deal. Or no deal. Deal talaga, deal. Okay? Alrighty. Now, ayos. Yung naging slides ko po kanina, was all about food. Hindi ko na sinaba yung water kasi naging topic ko na po yan. I'll go back to water again and then next exercise again next time. Okay? Pwede ko ipagsama-sama yung tubig, yung tamang tulog, at saka yung exercise. Like that? Okay. Alam niyo, naging topic ko na yung mga pagkapagkain na yan eh. Pero others were not present at that time. Remember? Remember, naging topic ko ito, pero carbo lang. Then the next night, protein lang. Next meeting, fats lang. Ito, sinama ko na yung carbo, yung protein, at yung fats. Very important sa ating talukap ng ating cells para hindi pasukan ng bakterya, ng virus or any toxins, at the same time, makakapag-communicate with other cells. Because cell communication is very important.
Ayos? Yes. Basta ayos kayo, ayos ako. Sige, review tayo ulit kung may mga comments. Yes. Nathan Kong, salamat. Nini, are you still awake? Yeah. Okay, thumbs up si Marisa. Thumbs up. Thank you. Ronald Dennis. Anong tinatanong ko kayo na Ronald Dennis? Kamusta yung may binaril dyan? May mga protesters daw, tapos nagkagulo kasi may binaril na naman na black. Oh God. Sana tapos na po yung mga ganyang gulo po. Opo. Sana wala na po ha. I hope na. Any more questions? Adrian, any question? And of course, Maria Rona. Hello, Gina. Jojo. Eiffel Valeros. Bobby. Miliana. Jessica. See? Niro-roll call ko kayo para alam ninyo nakikita ko po kayo. Ha? Jojo, I miss you. Kumusta? What are you doing now? Alam mo, mag-enroll ka dito, Jo. Gusto mo to. Be creative entrepreneur. Okay? May tinuturo siya about transformational management. Yes. Ay, ang ganda. Oo. Alam niyo po yung online learning na yan. Nag-aral na ako niyan kay Coach Jonathan mga 2 years ago eh. Tapos ka na pala dyan, dito daw. Inulit ko ulit. Yeah. Because yung pong minsan na pag-aaral, may mga points na nakakalimutan. Kailangan ulitin. So pag naulit, mas tatagal sa utak mo yon. Okay, hindi ba? Tama, Emily? Right, Emily? Yes, you enroll. Cheap lang. Ang $499 is equivalent to, magkano yun sa, 499 pesos pala. Ay, sorry. 499 pesos is equivalent to how many dollars? How many? 499 pesos is equivalent to how many dollars? Is ko naman, mura naman nun. Oo. Sabi nga nila, nasa US ako, paano ko aralin yan? Hello, online learning. Online. Kailangan mo na naka-online ka. Right? Online lang yan. Pati yung friend ko dito from Kuwait, you can actually enroll. Sige, punta tayo sa kabilang live natin. Ha? Silipin lang natin. Okay. And Jonathan, very timely, Doc. Yes, Jonathan. And of course, Tony Lupanco. How are you? How's your bonsai? Okay? Alam nyo, yung bonsai na yan, napakaganda yan eh. Kaya alam nung nag-aaral ako ng bonsai, nag-aaral po ako, opo. Classmate ko yan si Tony Lupanco. Ang galing. Yeah. When you study bonsai, kasi you cannot buy eh. Sobrang mahal. Sobrang mahal po yan. I cannot buy that. So kailangan ko mag-aral para you can start from scratch. Dapat raw material. Dapat alam mo kung ano yung raw material na bibilhin mo na pwede mong patubuin by yourself. Ituturo sa iyo kung anong klaseng pot ang bibilhin. Hindi yan pwede ordinary na paso lang. No, meron special pot for that. Bonsai pot. Tapos meron din tamang soil to use pag nagpatubo ka ng bonsai. Tapos you have to buy mga wire, copper wire. Kasi binibend mo yung mga branches nung pag tumubo na yung tamang branch, left, right, you know. Ganun po yung ganun po yung bonsai, parang nagne-networking po siya. May left, may right. Di ba, Marie? Ganun yung bonsai. May left, may right. May left, may right. Ay, nako. Okay. Sige. Hindi niyo sinasabi sa akin kung ano yung masarap eh. Di ba? Yung masarap ay kumain. Of course, masarap kumain. Malapit na ako magbabay. Drink your water.
Sarap. Sige. Wala na kayong comments, di ba? Magkikita tayo kailan? Sa Thursday. Pero bago tayo magkita, hindi pa kayo bumibili ng mask sa akin. Buy kayo ng mask, sige na, buy na. Tony Lupangco, buy ka na. Kaya mong bili nito. Okay, before I go, segue ko yung mga mask ni Franco. Segue ko bibili kayo. Pero yung mga taga-abroad, hindi makabili, it's okay. Sabi ng gwapong-gwapong Ronald Dennis, kung nandito lang daw siya, bibili siya. Oo nga. Emily, di ba, bibili ka din? Kaya lang, nasa US kayo, di ba? Pero did you know that meron pong, I think, 2 yon na bumili sa akin. Yung isa na sa Saudi, yung isa na sa US, si Emily. Di ba, Emily? Tama ba? Diba? Pero, yun mga mask na ito, para sa kamag-anak nila. How nice! Thank you talaga. Yung mga bumili, Emily and Nora. Yes, di ba? They bought from me. And nag-money transfer lang talaga sila. Tapos, pwede email yan, Tita Doc. Mag-give me the address. Papalala move ko. Tapos, nabayaran. Nakita ko, bayad na yan. Paki-mail na. O di, ganun. Ano yung address? Saan? Hiningi ko lang yung address sa Cubao or something. Quiapo, ganun. Hiningi ko lang. So, I have the 7-day cloth mask. Red. Hindi pala red ito. Maroon. Maroon. Ito pala yung red. Okay. Tapos may blue. Blue. Tapos may gray. May green. Sabi nila, Tita Doc, kulang yan. Anong kulang? Asan yung shield? May shield. Wait lang. Okay. May black. Tita Doc, nagbi-business ka? Business ito ng friend ko. Tinutulungan ko lang kayo, tanong ko. Okay lang. Pink. See? 7 yan. Oo. You buy this, pag bumili kayo nitong 7-day neoprene mask, may mga libre. Bigyan ko yun ng libre. Promise. Basta, may libre. And syempre, meron yung napakagandang checkered brown. Ito yung maganda. Ito yung bongga. Nice. Maganda to. Double layer to eh. Double lining. Maganda yung tahe. Hindi siya natatastas ko agad. Makakahinga ka, oo, kasi meron space para sa ilong. Tapos meron din maroon. Maroon. And syempre, Tita Doc, kasi love ko kayo, meron Doc Lulu Talks. Yes, may Doc Lulu Talks. Tapos meron din brown. Maganda yan. Marami na rin kumuha kay Tita Doc niyan. Tapos meron din ganitong design. Uy, bagay sa background ko, color pink. Diba? Oo. And then meron din brown. Right? Bye kayo, ha? You have to text me, alright?